Pagkatapos ng dinner date, ay nag-aya siyang puntahan namin tong condo unit niya. Ngayon ko lang nalaman na may condo siya dito sa Cebu. Ang sabi niya ay dito siya nanunuluyan kapag may dadaluhang convention, o ano pa man dito sa Cebu. Pero pagbukas pa lang ng pinto ay agad na niya akong sinunggaban ng halik na tinugon ko naman. Alam ko naman na pagpunta namin dito sa condo niya, ay ganito ang mangyayari. Nagkalat ang hinubad naming damit sa sala at hubot-hubad na kaming nakarating dito sa kwarto niya. Iris, bulong ko sa pangalan niya, habang patuloy kaming gumagawa ng milagro, I love you baby, I love you too. Iniyakap ko ang binti sa bewang niya. Ramdam kong malapit na ako, at mukhang nararamdaman din niya yun dahil panay ang mura niya. Dinig ko ang paglangit-ngit ng kama, dahil sa malakas niyang pagtatrabaho. At ilang sandali pa nga ay parehas na kaming nanginig at nanigas, habang sabay nang natapos sa ginagawa. Damang-dama ko ang pagod sa aking katawan. Siniil niya ako ng halik habang bumubulong ito. Mahal na mahal kita Nicole. Anas niya sa tenga ko, at sa pagitan ng pagpupog ng halik sa labi ko. Mahal na mahal din kita Iris. Ay, napatili ako ng bahagyang tumagilid ang kamang kinahihigaan namin. Halos sabay pa namin itong tiningnan. Natanggal ang isang paa ng kama. Ikaw kasi Inirapan ko si Iris na nagmamaneho. What? Bakit ako? Natatawang tanong niya. Ikaw naman talaga ang may kasalanan, kung bakit nasira ang kama. Paninisi ko sa kanya. Kasalanan naman talaga niya. Wagas kung makatrabaho natanggal tuloy ang isang paa ng kama. Kaya imbes na mamaya pa kami uuwi ay napaaga tuloy. Wow! Sino ba dito yung minumura ako, dahil gusto niya pa? Nakangising komento niya, habang pasulyap-sulyap sa akin. Nag-init naman ang pisngi ko, at muling inirapan siya. Bakit mo ako sinunod? Kasi gusto mo rin naman. Tinaasan ko siya ng kilay. Tumawa siya. Hindi ko itatanggi yan, gusto ko Mas lalong namula ang mukha ko sa sinabi niya. Ewan ko sa'yo. Mag-drive ka na nga lang. Inirapan ko na lang ulit siya. Tawa lang ang sinukli niya sa akin. Kinuha niya ang kamay ko, at dinala sa labi niya sabay pupog ng halik. Hinayaan ko na lang siya, habang ang puso ko ay hindi masawota sa bilis ng pagtibok nito. Good morning ma. Bati ko kay mama pagpasok ko ng kusina. Naabutan ko siyang nagkakape at nag-aalmusal na. Nakaligo na rin siya at nakabihis. Good morning anak. Nagugutom ka na ba? Tanong niya. Hinalikan ko muna siya sa pisngi. Magkakape lang ako ma. Mamaya na lang ako kakain. Parang iba kasi ang sikmura ko ngayon. Para akong nangangasim na ewan. Bigla akong nabahuan sa amoy ng bawang. Ikaw ang bahala. Gusto mo bang sumama sa akin ngayon sa coffee farm? Tanong niya. Siya na kasi ngayon ang full-time na namamahala sa coffee farm namin. Binibisi-bisita naman niya ang 2 grocery stores niya, isang beses sa isang araw. Sobrang busy na ni mama, at gusto ko siyang tulungan sa pagpapatakbo ng negosyo namin. Pero hindi muna ngayong araw, dahil tamad na tamad ang pakiramdam ko, at parang ang bigat ng katawan ko. Bukas na lang ma. Matamlay na sabi ko, habang nagtitimpla ako ng kape. Ayos ka lang ba anak? Parang ang tamlay mo May pag-alalang tanong niya. Tipid ko siyang nginitian. Ayos lang ako ma. O baka naman namimiss mo na agad si Iris. Nanunuksong sabi ni mama, habang may sinusupil ng ngiti. Nag-init naman ang pisngi ko. Well, medyo miss ko na nga siya, kahit kaaalis pa lang niya nung isang araw. Bumalik kasi siya sa Manila, para dumalo sa kasal ng kaibigan niya na gaganapin sa Isabela. Gusto nga niya akong isama, pero tumanggi lang ako, dahil balak ko ngang sumama kay mama, para naman maging pamilyar na ako sa mga negosyo namin. At saka parang hindi ko feel ngayon ang magbabiyahe. Humigop ako ng kape sabay tutap ng bibig, dahil parang may umahan pataas sa sikmura ko. Tumakbo ako sa lababo, at doon nilabas ang sama ng loob ng sikmura ko. Pero wala namang lumalabas, kundi yung kaunting kape lang na hinigop ko at puro laway. Halos bumaliktad na rin ang sikmura ko kakasuka, na wala namang lumalabas. Naramdaman kong lumapit sa akin si mama, at hinagod ang likod ko. Nang matapos ako ay nagmumag ako. Hinang-hina ang aking pakiramdam. Parang hinigop ang lakas ko. Tumingin ako kay mama, nasalubong ko ang matiim niyang tingin sa akin.
Buntis ka ba Nicole? Blonde ka ang mukhang tanong niya. Napakurap naman ang mata ko. Antong hininga siya. Kailan ka huling nagkaroon? Seryosong tanong niya. Nag-isip naman ako. Actually hindi pa talaga ako nagkakaroon. Delayed na nga ako ng mahigit 2 linggo, kaya siguro mabigat ang katawan ko. Noong nakaraang buwan pa Nakaraang buwan pa. Dapat noong ados meron ka na Anong petsa na ngayon? Sandaling hindi ako nakaimik. Sabihin mo sa akin, may nangyayari na ba sa inyo ni Iris? Napakagatlabi ako kasabay ng pagbundol ng kaba sa dibdib ko. Yumuko ako at tumungo. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Mama. Tumayo siya at lumabas ng kusina. Kinabahan ako, baka galit siya sa akin. Ma, tawag ko sa kanya. Hintayin mo ako dyan, sabi niya sa maautoridad na boses. Umupo na lang ako sa upuan, at tinitigan na lang ang kape ko. Wala na akong ganang inuninta, dahil baka may suka ko lang. Narinig ko naman ang kalampag ng gate. Mukhang lumabas si Mama. Antong hininga ako. Galit kaya siya sa akin, dahil nalaman niyang may nangyari na sa amin ni Iris. Pero bakit kaya biglang tinanong ni Mama yun? Napasinghap ako sabay kagatlabi. Naipilig ko ang ulo. Hindi. Imposible. Nagpipils ako. Lumipas ang ilang sandali, ay nakabalik na si Mama at may inabot sa aking maliit na box. Kinuha ko naman ito. Napalunok ako nang makitang pregnancy test ang inabot niya. Tiningnan ko siya. Tinanguan niya ako. Senyales na gamitin ko ang binigay niya. Kinakabahan man, ay pumasok na ako sa banyo na katabi ng kusina. Abot-abot ang kabang palakad-lakad ako, habang hinihintay ang resulta ng PT. Humugot ako ng malalim na hininga at bumalik sa sink para tingnan ang PT. Nanginginig ang kamay kong dinampot ito at tiningnan. Nahigit ko ang hininga, kasabay ng pagkalabog ng dibdib ko, nang makita ang 2 pulang guhit. Buntis ako. Nicole anak, tawag ni Mama, kasabay ng pagbukas ng pinto. Lumapit siya sa akin. Napasinghap din siya nang makita ang PT na hawak ko. Natutap niya ang bibig, at nanlalaki ang matang tumingin sa akin. Buntis ka nga anak. Bulalas niya. Mangiyak-ngiyak na sabi ko. Hindi ko kasi alam kung ano ang mararamdaman ko. Kung matutuwa ba o matatakot. Pero labis-labis ang kaba ko. Mukhang naiintindihan naman ni Mama ang nararamdaman ko, dahil niyakap niya ako. Hindi na nga nakaalis si Mama ng araw na yun, at inasikaso na lang ako. Panay ang tanong niya kung nahihilo ba ako, o kung may gusto ba akong kainin. Sa hitsura niya ay mahahalatang excited siya. Ako naman ay kinakabahan pa rin, pero may sayang lumukab sa puso ko, dahil may buhay na nasa loob ng katawan ko. Ang bunga ng pagmamahalan at kaharotan namin ni Iris. Ang tindi talaga ng ano niya. Hindi kinaya ng pills ko. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Kinuha ko ang phone na nakapatong sa lane seat. Siguro ay gising na siya, 9:00 na ng umaga Hello Lourdes. Nilingon ko si Mama na masigla ang boses. Kaharap niya ngayon ang cellphone niya. Maya-maya ay narinig ko na ang boses ni Tita Lourdes. Napakagatlabi ako. Mukhang ibabalita na ni Mama. Oy Madel, ang aga natin Bati ni Tita Lourdes sa kabilang linya. Nako bes, may good news ako sayo. Ngiting-ngiting sabi ni Mama na tila kinikilig pa. Heto na nga, uunahan pa ako ni Mama sa pagbalita. Dinial ko ang number ni Iris, pero nakailang ring na ay hindi pa rin niya sinasagot. Baka tulog pa. Napasimangot ako. Kagabi din hindi niya sinasagot ang tawag ko. Wag ko lang malaman laman na ng babae siya, yayariin ko talaga ang ano niya. Ano yun bes? May boyfriend ka na? Siya nga hindi. Ang good news ko sa'yo, magkakaapo na tayo. Masayang-masayang balita ni Mama, na kulang na lang ipagsigawan pa niya sa labas na magkakaapo na siya. Akala ko nga kanina ay magagalit siya sa akin. Pero yun na nga mas excited pa siya sa akin. Anong sabi mo? Magkakaapo na tayo? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Tita Lourdes. Oo, dahil buntis na si Nicole, at magiging lola na tayo. OMG! Hindi nga, totoo ba yan? Oo nga, heto Pinakita ni Mama ang PT ko kay Tita Lourdes sa video call nila, at sabay silang tumili. Kinuwento pa niya ang pagsusuka ko kanina, at ang hinala niya na buntis ako, kaya agad bumili ng PT sa malapit na botika.
Napangiwi na lang ako, at natatawa sa reaksyon nila. Narinig ko pang nagkaingay sa kabilang linya. Binalita din ni Tita Lourdes kay Tito Carlo na buntis ako, at maging ito ay tuwang-tuwa. Teka, nasaan si Nicole? Gusto kong makita. Heto siya. Inabot sa akin ni Mama ang cellphone niya. Kumaway ako kay Tita at nahihiyang ngumiti. Binati ko si Tito Carlo na nasa likod niya at nakasilip. Si Tita Lourdes naman ay nagtakip pa ng bibig na tila naiiyak. Napakagatlabi naman ako. I'm so happy Nicole, dininag ng langit ang panalangin ko. Magkakaapo na ako, sumisinghot-singhot na sabi niya, at pinunasan ang gilid ng mata. Napangiti naman ako, parang bigla ay nawala ang takot at kaba sa dibdib ko, bakit nga ba ako matatakot? At kakabahan nandito naman silang mga mahal ko sa buhay, na walang sawang sumusuporta sa akin. Magpapabook na ako ng tiket, pupunta kami dyan ni Tito Carlo mo. Excited na sabi niya. Natawa na lang ako, Tita, si Iris po. Tulog pa po ba? Tinatawagan ko po siya di po siya sumasagot. Tila nagsusumbong na sabi ko. Ay oo, tulog pa yon. Lasing na umuwi kagabi hinatid nila Dan, panay nga tawag sa'yo eh. Ang sarap kutusan. Teka lang, gigisingan ko. Ani Tita at naging magulo na ang background niya. Napasimangot ako. Kaya pala hindi siya sumasagot kagabi sa tawag ko, kasi lasing. Maya-maya pa ay narinig ko na sa kabilang linya, na ginigising ni Tita Lourdes si Iris. Aristotle, gumising ka nga. Kanina ka pa tinatawagan ni Nicole, hindi ka sumasagot. Nakarinig ako ng boses, at mas lalong nag-ulo ang kuha sa video call. Hindi nagtagal ay napirmi na ito, at nakatutok na sa antok na mukha ni Iris. Nakadapa siya, at halos kalahati lang ng mata ang dilat. Morning baby ko, I miss you. Paos ang boses na bati niya, at bahagyang ngumuso pa. Parang bigla akong nenas sa kanya. Sumimangot ako, miss ka dyan. Hindi mo nga sinagot ang tawag ko kagabi eh, yun pala lasing na lasing ka, tapos kanina tinatawagan kita tulog ka pa. Hindi ko mapigil ang sungitan siya. Kinusot naman niya ang mata. I'm sorry, napasarap lang ang inuman namin kagabi. Napasarap, siguro may kainuman ka ring babae no, kaya napasarap. Inis na sabi ko sabay irap sa kanya. Mukhang nagising siya ng tuluyan sa pagtataray ko sa kanya. Kaya umayos siya ng pwesto, at mas dilat na ngayon ang mata niya. Hindi, wala akong kainuman na babae. Si Lex lang yun at Dan. Napainggos ako. Siguraduhin mo lang Aristotle kung hindi, tatagwan kita ng anak. Hinding-hindi mo makikita ang anak natin. Banta ko sa kanya. Napaawang naman ang labi niya, at napakunot ang noo. Mukhang naguluhan sa sinabi ko. Ha? Anong anak? Imbes na sagutin siya ay inirapan ko lang siya. Basta naiinis ako sa kanya, na hindi ko maintindihan. Yan kasi, tulog ka ng tulog sa pansitan. Huli ka na sa balita. Buntis na si Nicole. Dinig kong sabi ni Tita Lourdes sa background, at nakita ko pa ang kamay niyang binatukan si Iris. What? Buntis si Nicole. Bulalas ni Iris at nanlaki ang matang nilingon si Tita Lourdes. Muling nagulo ang kuha ng video call. Siguro ay bumangon siya, pero naririnig ko ang boses nila ni Tita Lourdes sa background. Pero hindi rin nagtagal ay muling pumirmi ang video, at muling tumutok sa mukha ni Iris na tila iiyak na. Buntis ka baby. Totoo buntis ka. Gumagaralgal ang boses na tanong niya. Inirapan ko siya ulit. Hindi, joke lang yun. Mag-alak ka pa. Asik ko sa kanya, sabay patay ng video call. Teka anak, bakit mo pinatayan si Iris? Ani mama nang ibot ko sa kanya ang cellphone niya. Naiinis kasi ako sa kanya mae. Nakasimangot na sabi ko at tumayo. Pamartsyang umakyat ako ng hagdan. Tinawag pa ako ni mama, pero sinabi kong matutulog ako. Inaantok kasi ako eh. Iris POV. Nicole. Baby. Nikolai. Dinotdot ko ang cellphone, dahil bigla na lang siyang nawala sa screen, pinatayan niya ako ng cellphone. Hinagis ko ang cellphone sa kama, at mabilis na kumuha ng damit na susuotan sa walk-in closet. Nakasunod lang ang tingin sa akin ni Mommy. Saan ka pupunta? Tanong ni Mommy. Sinuot ko na ang t-shirt. Sa Cebu kailangan ako ni Nicole. Na hindi ka man lang naliligo. Abay baka sa gate palang palayasin ka ni Nicole.
Umaalingasaw pa yang amoy ng alak sayo. Sensitibo ang pang-amoy ng buntis. Litanya ni Mommy. Mahina akong napamura sabay hubad ng t-shirt, at dumiretso ng banyo. Mabilis kong hinubad ang shorts ko, at tumapat sa shower. Napamura pa ako ng malakas, nang malamig na tubig ang bumagsak sa katawan ko. Bunganga mo Aristotle, kurutin ko yang itlog mo eh. Sigaw ni Mommy sa labas ng pinto. Itinikom ko na lang ang bibig ko. Narinig ko na lang ang pagsarado ng pinto. Lumabas na si Mommy. Pagkatapos kong magbihis, dala-dala ang cellphone at wallet, ay dali-dali akong bumaba. Naabutan ko pa si Dad na nagkakape sa porch. O anak, saan ka pupunta? Nagmamadali ka sa Cebu di. Nakapagpabook ka na ba ng ticket? No need di, yung helicopter na lang ang gagamitin ko. Okay, susunod na lang kami ng Mommy mo. Ingat ka. Yes di. Nagmamadali na akong sumakay ng kotse, papunta sa helipad ng MGC. Hindi na ako makapaghintay na makapunta ng Cebu, at makita si Nicole. Sa wakas buntis na siya. Wala na siyang idadahilan ngayon na hindi kami makasal agad-agad. O Iris, ginulat mo naman ako. Ang bilis mo namang makarating. Bulalas ni Tita Madel nang pagbuksan niya ako ng gate. Nag-helicopter po ako tita. Nakangiting sabi ko. Ganun ba, pasok ka muna at mainit dito sa labas. Pasensya ka na pala kay Nicole kanina. Ganun talaga ang mga buntis, nagiging moody. Ani Tita Madel na sinabayan pa ako papasok sa bahay. Excited na nga po ako tita sa wakas magkaka-baby na kami. Ngiting-ngiting sabi ko, ngunit agad din yung napalis nang tingnan niya ako ng matiim. Sinadya mo yun ano? Napakamot ako sa ulo at pangiwing ngumiti. Gusto ko lang naman po kasing makasigurado tita. Makasigurado na ano? Nakataas ang kilay na interoga niya. Lumunok ako. Makasiguro na akin lang siya. Kaya binuntis mo agad. Hindi na lang ako sumagot, at nagkamot na lang ng ulo. Pumalatak naman siya at umiling-iling. Manang-mana ka talaga kay Carlo, ganyan din ang ginawa sa Mommy mo Napangisi na lang ako, pero agad ding napalis nang tingnan niya ako ng matalim. Tumikim ako at inilibot ang mata sa loob ng bahay. Si Nicole po tita. Sabik na rin kasi akong makita siya. Sobrang miss ko na rin siya. Sayang nga, dahil hindi siya sumama sa akin dumalo sa kasal ni Austin. Yun pala ay buntis na. Nasa kwarto niya, natutulog. Ganon talaga ang mga buntis, bukod sa pagiging moody nagiging antukin pa. Tutal nandito ka naman, ikaw muna ang bahala sa kanya. Pupunta lang ako ng coffee farm. Kung nagugutom ka may pagkain naman sa kusina, nagluto ako. Bili niya sa akin. Sige po tita, ako na po ang bahala sa kanya. Nang makaalis na siya, ay excited akong umakyat sa second floor, at tinungo ang kwarto ni Nicole. Mabuti na lang at hindi nakalock. Napangiti ako nang makitang tila himbing na himbing siya pagtulog. Maingat kong sinarado ang pinto, at lumapit sa kama. Dahan-dahan akong umupo sa gilid, habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Maingat ko ring hinawi ang buhok niyang tumabong sa pisngi niya. Nakatagilid siya ng higa at nakabaluktot, habang nakaipit sa ilalim ng pisngi ang mga kamay niya. Kanina nang sabihin ni Mommy na buntis siya, ay walang pagsidlan ang tuwa ko. Muntik pa nga akong maiyak sa tuwa, kung hindi lang ako aasarin ni Mommy. Kung kaya ko nga lang mag-teleport ay ginawa ko na. Mukhang malalim ang tulog niya, at mamaya pa siya magigising. Hinubad ko ang sapatos ko, at humigas sa tabi niya, sa likuran niya. Maingat kong inangat ang ulo niya, at nilagay ang braso ko sa ilalim. Kinabig ko siya ng dahan-dahan, at sumubsob sa buhok niya, habang yakap siya sa bewang.